Welcome sa ating Daily Vacation Bible School. Maraming salamat sa inyong pagdating. Handa na ba kayo makinig ng ating kwento ngayong umaga, mga bata? Kung ganon, simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay sinunod ni Isaac ang Diyos at nagtamasa siya ng masaganang ani. Ito ay matatagpuan sa Genesis 26:12 hanggang 33. Nagkaroon ng tagutom sa lupain kung saan si Isaac at ang kanyang pamilya ay naninirahan. Ito'y nangyari na rin sa dati, sa panahon ng kanyang amang si Abraham. Kapag may tagutom, kakaunti lamang ang makakain at mahirap makakuha ng malinis na tubig. Inisip ni Isaac na dalhin ang kanyang pamilya sa Ehipto, ngunit sinabihan siya ng Diyos na manatili sa Gerar. Sumunod si Isaac at nanatili sa Gerar. Nagtanim siya sa lupaing iyon at ng taon ding yun, umani siya ng masagana dahil pinagpala siya ng Diyos. Yumaman si Isaac, lumago ang kanyang kawan, kung kaya't ang mga Pilisteo na naninirahan sa lupain ay nagsimulang mainggit sa kanya. At sa kanilang pagkainggit, tinabunan nila ang mga balon na pinahukay ni Isaac. Pinaalis si Isaac ni Abimelech, ang hari ng mga Pilisteo. Sa halip na lumaban, si Isaac at ang kanyang pamilya ay mapayapang lumayo at nagtayo ng kampo sa lambak ng Gerar, kung saan muli niyang pinahukay sa kanyang mga tauhan ang mga balong hinukay sa panahon ng kanyang ama. Ngunit inaway siya ng mga pastol sa lambak at sinabi, "Ang tubig na ito ay amin." Lumayo si Isaac kasama ang kanyang pamilya at humukay ng ibang balon sa ibang lugar, ngunit patuloy siyang inaway ng mga pastol. Hindi lumaban si Isaac. Sa halip, lumayo muli siya. Nang humukay sila ng ibang balon, wala nang umaway sa kanya. Doon naglakbay si Isaac at ang kanyang pamilya patungo sa Beersheba, kung saan nagpakita sa kanya ang Panginoon at ibinigay sa kanya ang parehong pangakong ibinigay ng Panginoon ni Abraham. "Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin." Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba ang Panginoon. Samantala, dumating si Haring Abimelech sa Beersheba kasama ang kanyang tagapayo. Tinanong sila ni Isaac, "Bakit kayo nagpunta rito? Hindi ba galit kayo sa akin at pinalayas ninyo ako sa inyong bayan?" Pero sumagot si Haring Abimelech, "Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos, kaya gusto namin makipagkasundo sa iyo. Ipangako mong hindi mo kami sasaktan dahil hindi ka rin naman namin pininsala. Naging mabuti kami sa iyo at pinaalis namin kayo ng payapa." Kinabukasan sina Isaac at Haring Abimelech ay kapwa sumumpa na hindi pakikialaman ang bawat isa. Pinauwi na sila ni Isaac at payapa silang umalis. Nang araw ding iyon, ibinalita ng mga tauhan ni Isaac na may bagong balon silang nahukay at nakasumpong sila ng tubig. Tinawag ni Isaac ang balon na Seba, na ang ibig sabihin ay panata, at ang bayang naitatag doon ay tinawag na Beersheba, na ang ibig sabihin balon ng panata. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong na galing sa ating kwento.
Sino ang ama ni Isaac? Anong sagot natin? Abraham. Ano ang binalak na gawin ni Isaac dahil sa tagutom? Binalak niyang pumunta sa Ehipto. Bakit nagbago ang isip ni Isaac at nanatili na lang sa Gerar? Ang sagot natin, sinabihan siya ng Diyos at sumunod siya. Bakit kaya yumaman si Isaac? Pinagpala siya ng Diyos. Panglima, ano ang susi ng pagpapala ng Diyos? So nakita natin sa buhay ni Isaac, pagsunod ang susi ng pagpapala ng Diyos. Anong magandang katangian ni Isaac ang gusto mong gayahin? Alin sa mga ito yung maaari mong gayahin? Masunurin ka ba sa Diyos? Hindi ka nangaaway? Masipag sa trabaho? Kung ano man yung binigay sa iyong trabaho ay ginagawa ko. Ngayon naman, pumunta tayo sa ating memory verse. Ito ay mula sa Awit 111 verse 5. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ng Diyos ay di nasisira. Ulitin-uli natin ang pagbabasa, Awit 111 verse 5. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ng Diyos ay di nasisira. Mga bata, memorize nyo na ba? Kung hindi pa, basahin natin uli. Awit 111 verse 5. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ng Diyos ay di nasisira. Ayan, ito na yung ating recitation time. Handa ka na bang mag-recite ng ating memory verse? Itaas lang ang iyong kamay para matawag ka ni teacher. Sa ating sharing time, anong blessing natutunan mo ngayon at gagawin mo ito mula ngayon? Dahil ang ating kwento ay hindi lamang natutunan natin para sa ngayong araw, kundi ito ay dapat nating magamit sa araw-araw mula ngayon. Maraming salamat sa iyong panonood. God bless.